Nagsani-puwersa ang COMELEC at DOJ sa panguhuli ng mga sangkot sa pagbili ng boto sa barangay at SK elections. Hindi pa man nagsisimula ang kampanya, meron ng 2 dosenang kaso ng vote buying. Nasa sentro ng balita si Luis Erispe, live. Naomi, hindi tatantanan ng Commission on Elections sa mga posibleng sasangkot sa vote buying sa darating na barangay at SK elections. Katunayan, katuwang na ng COMELEC ang Department of Justice sa pag-iimbestiga at pagbibigay ng kaso sa mga sasangkot nga sa pagbebenta at pagbili ng boto. Mas mabilis at mas konkretong prosekusyon, yan ang malaking tulong na maibibigay ng Memorandum of Agreement na pinirmahan ng DOJ at COMELEC ngayong araw, kaugnay ng kontrabigay para sa eleksyon. Sabi ng COMELEC, sa pamamagitan ng MOA, mawawala na ang bilang ng mga kaso ng vote buying na isinasampa pero hindi naman natutuloy sa korte. Malakas ang loob ng mga witnesses bago mag-eleksyon. Ang problema pagkatapos ng eleksyon, kalimitan, nanalo na kasi yung dinidemanda nila o kaya nawawala na rin sila ng gana na ipagpatuloy. Pagka po kasi wala na yung witness, wala na rin yung magpo-provide sa atin ng mga ebidensya. Sa ilalim naman din ng Memorandum of Agreement, mapapalakas pa ang pagsasampa ng kaso at mai-inquest sa Department of Justice kapag may nahuli na sangkot sa vote buying. Basta mayroong kaakibat na ebidensya para maihain ang reklamo. Nakaantabay naman ang mga piskal sa buong bansa para tiyakin na ang mga maisasampang kaso ay konkreto at mayroong sapat na ebidensya. The presumptions will work against those na nakapila tsaka yung against those na namimili. So, it works. Presumptions can work if the evidence is stated properly. Lahat ng provisions ng Omnibus Election Code will apply. So, given this, the fiscals will be available in their offices for the complaints that will be filed. And they can also be called in by law enforcement people once they catch anybody violating the law. May panawagan naman ng DOJ at COMELEC sa publiko, lalo na sa mga maghahain ng reklamo kaugnay ng vote buying. Kahit pa digital o via e-wallet o ano pa mang modernong paraan ng pagbili at pagbebenta ng boto na isusumbong, huwag matakot na tumistigo para makarating sa korte ang kaso. Ang mahalaga dyan, may testigo. Yung mga talagang willing na itigil itong exercise na to, dapat tumistigo talaga. So their e-wallets will be the ones that we will look at. Sila mismo ang magpapakita sa amin. So we expect this kind of cooperation to come out well. Na marami hong will be there to report whatever shenanigans there are. Sa datos naman ng COMELEC, sa ngayon, may 23 na silang pinag-aaralan na kaso ng vote buying kaugnay ng BSKE sa buong bansa. Posible anyang madagdagan pa ito, lalo na pagpatak ng campaign period na magsisimula sa October 19 hanggang sa 28. Bukod pa rito, meron ding 2,000 kandidato na nahainan na ng show cause order dahil naman sa premature campaigning. 66 dito ay isasampanan nila bilang disqualification case. Samantala, pupunta naman ang COMELEC sa Butuan para sa isang command conference para naman alamin ang sitwasyon sa lugar matapos nga ang pagkalat ng issue ng umano'y kulto sa Socorro. Aalamin naman anya ng COMELEC kung maaaring ilagay sa COMELEC control o sa red category ang lugar para sa darating na BSKE. How will that affect the conduct of our election? Can the COMELEC freely conduct the election? Paano yung peace and order situation? Paano yung, lalo na sa Socorro and such other places doon sa Surigao. Aalamin natin, makaka-apekto ba sa pagboto ng mga kababayan natin doon sa area na yan. Naomi, bukod naman sa COMELEC na pag-usapan din kanina dito sa Department of Justice, ang hinggil naman sa issue ng mga floating barriers na natagpuan umano sa West Philippine Sea na pinaghihinalaang inilagay ng mga Chinese Coast Guard. Sabi ni Secretary Remulla, kakausapin niya pa si Solicitor General Menardo Guevara at ang Department of Foreign Affairs tungkol sa usaping ito. Pero kung siya ang tatanungin, dapat tanggalin na ang mga floating barriers kung ito naman ay nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Well, if it's within our economic zone, exclusive economic zone,
then we will just declare it to be such, and that it's a violation of our right to exclusive economic zone, and we can remove the same. That's interfering with something that has been granted to us in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea. If it is an exclusive economic zone, then that is an interference in our activities. Naomi, kaugnay pa rin nga nitong mga floating barriers naman na binabanggit kanina ni Secretary Remulla sa naging ambush interview sa kanya. Ang sabi niya ay inaasahan na ngayong linggo na siya makikipag-usap sa DFA at pati na rin kay Solicitor General Minardo Guevara para nga sa posibleng kasong isasampa o ang na-violate na karapatan ng Pilipinas hinggil nga dito. Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe.